makarating tayo sa langit. Pero hindi niya mamasigilan. Kasi yun yung bahagi natin. Yan kasi yung pagtugon natin sa buhay natin dito. So ano man ang ginagawa natin ngayon, yan yung pagtugon natin sa paalala ng Diyos na muling makabalik sa langit. So, yung ginagawa ka natin, magdadala sa atin sa langit o doon sa isa pang buhay. Yung isang buhay kasi, yung sa langit, walang hanggang kapayapaan. Sabi, pag nakarating tayo doon, sabi din naman, wala nang kagutuman, wala nang paghihirap, okay na tayo doon. May kapayapaan, may kapalatagan. Pero, ang isang buhay doon sa kabila, yung tinatawag natin impyerno. Ay, sasabihin nyo, kung sa impyerno mapupunta. Ang mapupunta sa impyerno ay yung mga sumuway sa utos ng Diyos. Hindi natin, wala din namang tao ang pwedeng mamusga at magsabi na ito sa impyerno, ito sa langit. Tanging nasa Diyos yan. Pero pwede natin mapanghilayan na yung ating personal na buhay kung sa langit pa tayo o sa impyerno. Nakakatakot po sa impyerno. Walang katapusan na sabi na sa aklat ng Pahayag. Ito ay parang dagat na apoy na hindi ka makakaligtas, hindi ka makakatakas, doon ka lang sa dagat ng apoy. Masusunod ka pero hindi ka mauubos. Kaysa walang katapusan paghihirap ang mararanasan natin kapag sa impyerno o ang impyerno ang pinili natin. Kasi ngayon pala, pag nabubuhay tayo, kung tutusin, alam mo na kung anong pinipili mo. Gusto mong mapunta sa langit, pero ang pinipili natin pamumuhay, nagdadala sa atin sa impyerno. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may oras ka pa. Pag hindi mo ginamit yung natitirang oras na daigdig na ito, alam mo na. Kaya kahit anong dasal ang gawin natin, kahit lang tagpila ang ikirit natin sa picture mo, lalagyan mo pa ng suman, lalagyan mo pa ng walang adobo, pansit, lobya, walang magagawa yan. Pili mo yan eh. Kaya nga, decision mo na. Ito yung bagay na hindi sasaklawan ng Diyos. Yung decision na tanggapin siya o tanggihan siya. Yan ngayon, sa atin, tinatanggap ko ba ang Panginoon o tinatanggihan ko ang Panginoon? Tinatanggap ko ba si Kristo talaga o mamaya pag dumating na naman yung day-out, nakalimutan na si Kristo. Kaya dito pa lang, kasi lagi itong ginagawin, matindi ang hamon sa mga barangay nagdilingkod sa barangay. Sa mga chairman, malaking responsibilidad. Kasi pwedeng si chairman ang maging dahilan para lahat kayo mapunta sa langit o si chairman ang maging dahilan para mapunta kayo sa impyerno. Ang pinaparanas ba ni chairman dito sa inyong barangay ay langit o ang ginagawa ni chairman ay isa-isang dinadala kayo sa impyerno. Hindi madaling, ha? Hindi madaling maging punong lingkod, punong barangay. Lalo na ngayon, mag-eleksyon. Ang dami naman nakikita chairman. Sino ba talaga? Maraming mag-aabot ng pera kay chairman. At isang tukso yan. Kaya mahirap. Hirap yan. Pero, kailangan natin mag-desisyon. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao kung ano ang magiging buhay natin sa kabila. Kasi desisyon natin. Ika na yung mga palatandaan, sinasabi naman sa atin, yung paggamit ni Kristo, kapag nakita niyo ang isang puno na malago, o kaya naubusan na ng dahon, nalalaman na natin kung ano ang nangyayari. Ay, kung tutusin, para tayo mga puno. Hindi nyo mga katabi niyo. Malanta na kayo puno na yan.
Patuyot naman ang puno yan, o masigla pa ang puno yan, kaya pa bang mamunga? Diba? Yun ang pilihan eh. Kaya pa bang mamunga na hindi lang puno? Kaya pa bang maging mayabong? O unti-unti na lang tayo natutuyo? Unti-unti na lang nalalagasan ng dahon? Unti-unti na lang na namamatay? Nawawalan na tayo ng silbi sa mundo. May oras pa tayo, ha? Kaya huwag natin pakaliwalain. Huwag natin dedemahin na anumang oras, pwede tayong tawagin ng Diyos para humarap sa Kanya at ibigay ang Kanyang hatol sa atin. Muli, yung hatol, kung ikaw ba ay sa langit o ikaw ay sa impyerno. Sana po, no? Sana, nawa, ipahitulot ng Diyos na magkaroon tayo ng lakas, tibay ng pananampalataya para tayo po ay makapasok sa langit. Amen? Amen. Gusto tayo ulit. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa Kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa Kanyang pagdating. Ang ating tutugon, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at walang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang ating pangulatan sa presensya ni Kristo naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kaibigan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, para sa inyong barangay, para sa lahat ng mga naglilingkod, sa pamumunan ni Chairman Jojo, at sa lahat ng panalangin na hinihiling ay pagdasal sa misang. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsuko ka na. Pagpapala mo, handa ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Sa tayo ang lahat, manalangin kayo mga kapatid sa mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos sa aming idalaga sa pagsamba sa iyong alay at upang kami pagindapatin paulakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglinga pagkagandahan ng loob, ang tao'y nilikha mo sinanganasiwas sa sinuko. Sa hangad mong siya'y iwas lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagkalikod. Sa iyong pag-ibig, iyong ipinahimpulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paninirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pakilagay po ninyo ang inyong kanang kamay sa inyong kaliwang bibig. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinaglisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang alis, muli kaniyang pinasalamatan. Hinabot niya ang alis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang alis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubugos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin natin mo ang iyong simbahang laganas sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagtitig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nanilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaan ka ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maipulot sa puso, at hayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iarya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon. Pag-ibig ang siyang tumukaw sa ating puso, kaluwag ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magsitanyo na kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagkalooban mo ng Panginoon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po. Unang-uli ng pagkakataon na ito, nagagaling tayo sa buong barangay pa. Mga kabarangay, una po, salamat sa inyong pag-organize na magkaroon tayo ng misa ngayong hapon. Sa inyo pong, lalo na sa inyo pong barangay chairman at mga kagawad, si barangay chairman Jojo Zapata. Pasalamatan natin si chairman.
Ipagkasal mo rin si chairman na namalayo sa gusto. Dahil naniniwala ko kapag ang isang chairman, isang punong lingkod, makasyos, ang buong barangay, nagiging makasyos. Pero kapag ang chairman mukhang pera, ang buong barangay, nagiging mukhang pera. Pero salamat po ha, pero kailangan natin ipagdasal dahil tukso, nandiyan yan, kailangan lang natin ng tulong para mas mapalakas natin ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, gusto ko rin ipaalala po yung gawain natin sa simbahan. So, sa linggo ay umpisa na po ng panahon ng Adviento. Adviento na po tayo. Sa susunod naman yan, yung December 8, Sunday po yan, magsimba po, lalo-lalo na, no, yung medyo mga tamad magsimba po kayo ha. Holiday of obligation po dahil Immaculate Conception. At magkakaroon din po tayo ng posisyon ng mga labirin pagkatapos po ng 5:45 na misa. So sana po makadala po kayo ha. Susunod na po dyan, syempre yung simbang gabi. Ang schedule natin sa simbang gabi, yung anticipated, simula December 15, 7 p.m. at 8:30 p.m. At sa umaga naman, 4 p.m. at 5:30 a.m. Sana po, no? Ihanda ang sarili, hindi pwede kung kailan mo lang mapagtripan na magsisimba. Simulan ninyo, tapusin ninyo ang simbang gabi. Dahil marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Muli po, no, paanyaya sa atin, lalo na sa mga taga-barangay 182. Kapag meron po mga may sakit dito sa inyong barangay, huwag nyo lang hintayin na naghihingalo yan bago tayo tumawag ng pari. Meron tayong sakramento na tinatawag na anointing of the sick o yung pagpapalit ng banal na langis sa may sakit. Hindi ibig sabihin pinahira na ng pari ng langis, mamamatay yan. Kaya nga yan ay pagpapalit ng langis, yan ay sakramento ng pagpapalakas. Pinagdadasal natin na manumbalik yung sigla, lakas ng taong may sakit para muli siya makapag-import. Huwag kayong matakot tumawag ng pari na lalo na kung may mga bedridden, hindi na makatayo, hindi na makapagsimba. At habang kaya pa kung magkumpisal, papakumpisal natin. Kasi minsan stroke na, hindi na makakilos, parang fetus na. Di ba may ganyan na mga matatanda, parang fetus na yung itsura. Wala na tayong magagawa doon. Hindi na natin, nasa Diyos na talaga yung awa. Kasi hindi na natin mapakumpisal. Pero kayo, malalakas pa kayo. Huwag nung hintayin magkasakit kayo bago kayo magkumpisal. Kailan pa kayo huling nagkumpisal? Ano, hindi nila maalala. Kukunin na kayo ni Lord mamaya, hindi pa kayo nakakapagkumpisal. Ang pagkukumpisal, isang beses isang taon. No? Yun ang minimum requirement. Isang beses isang taon. So kung naiiyak kayo dito sa parokya natin, punta kayo ng Yago Church, oras-oras may kumpisal dito. So sana bago magpasko, bago magpasko, hinihitayan ko kayo, nakasaling ang loob, magkumpisal. Anointing of the sick, yung confession, wala pong bayad yan, walang bayad. Huwag nyo isipin yung bayad, Basta, i-station nyo lang sa opisina ng parokya para kung medyo maluwang ng schedule, bibisitahin ko po yung mga may sakit, mapahiran ng langis. Okay po? Pangalawa po, muli pinapaalala ko, libre po ang kasal sa ating parokya. Habang nandito po ako sa parokya, libre ang kasal. Dahil yung mga nagsasama na hindi pa kasal, mga nagsasama sa civil, pag-usapan nyo na, kasi mahirap po yung umiiyak ka dun sa burol kasi namatay yung partner mo, iniiyak ka dun, hindi mo naman pala kaano-ano. Kasi hindi mo naman may asawa, di ba? Pag check mo yung death certificate, hindi mo naman napilito. Mag-iba pa kayo nakapilito. Tama ba?
Tapos hingin niyo yung aguloy. Hindi sa inyo. Baka lang po, kasi marami eh. Baka yung iba, kung ano-anong dahilan kasi, nung bata-bata pa yan, eh wala pa akong pera, mag-iipon pa po eh. Eh anong pesa na, matandaan na. Yung akin, hindi ko na kailangan mag-ipon, no? O pwede po, hindi na rin kayo mag-imbita, kahit kayo lang. No, doon tayo sa altar, kapasal po, para mas maging maayos. Bago mahuli ang lahat. Kasi pag namatay yan, hindi sa'yo ang mana niyan, gagot ka. Pero seryoso po, ha? Sana po, kahit matanda na, ha? Yung mga magulang ninyo, baka tumanda na, hindi pa kasal, ngayon kaya nyo na, no? Kasi kasuhin nyo po para sa kanila. Baka hindi makapasok sa langit yan, dahil hindi napakasal. Malina po ba? Seryoso po yan, ha? Kaya ingat. Wala pong bayad yan, ha? Huwag nyo. Kaya lang naman gumagastos sa kasal dahil sa artihan ninyo. Ang dami pong sesibureteng magdagam, magbubulaklak, magpapainom, lalo na yung painom. Huwag na kayong magpahanda. Nung nandun po ako sa Quiapo dati, may kinasal po ako. Alam niyo kung saan ang reception namin? Mang inasal. Unrealized pa. Kasi namin yung iniisip, hindi nyo tuloy natatanggap yung sakramento. So sana po, no? Aasahan ko na mas marami akong maikakasal dito sa Barangay 182. Mga kagawad, ha? Hindi mga sa mga kagawad nito, ha? Kung ayaw magpakasal, maghiwalay na po kayo. Huwag nyo lang papagalit pa. Mas mainam na na magkahiwalay kayo kasi yung nagsasama kayo na hindi kasal. Ha? Kung ayaw pakasalan, hiwalayan na naman. Kailangan nyo lang yung basta kasal po, baptismal certificate at confirmation, yung pungkil. Yun lang naman po. No? Yung marriage license, yun lang naman. At leave mo yung kasal, pero lahat ng proseso susundan lang natin para maging buo yung inyong desisyon. Huwag kayong magpapakasal dahil lamang para mapunta sa ating intensyon. Huwag ganun, ha? Kailangan magpapakasal kayo kasi gusto ninyong patunayan ang inyong pamamahala. Okay? At ang huli po, kapag may patay, kapag may ilang araw na ibubulol ang patay, ilang araw? 1 week. Sa linggo. Sa linggo. Ano ang unang inaasikaso ng namatayan? Abuloy. Parang yun naman. Abuloy. Ang inaasikaso niyo sa plaan eh. Yung sugalan. Saan ilalagay yung table? Ganyan. O, tapos bukas na yung living, ngayon pupunta sa simbahan, papawisa po. Wala, puno schedule namin. Anong gagawin natin? Eh, isang linggo yung nandiyan dyan, hindi kayo pumusa ng simbahan. Tapos puyat kayo ng puyat. Pag nag-isa, dulo. Kung may burol po, Chairman, kung may burol dito, kung hindi na ayaw niya nang dali sa simbahan, pupusahan na lang natin yung bahay, babasbasan na po yung patay. Libre din po yun. Okay yung maganda. Kaya ano lang, makipag-coordinate, hindi yung nagagalit kayo doon sa opisina, ay, ba't walang pare? May date ako. Ay, may pa-schedule na maaga. No? So, ang daming oras sa Apple, pwede ko nang pinuntahan. Gusto nyo gabi. Pag pumunta naman ako ng gabi, punong-puno ng kasugalan. Mismong pamilya, ayaw magsimba. Mismong pamilya, busy. Pwede kami talagang pakain. Palisipan mabuti, ha? Kasi dami natin mga pamahiin, dami natin kung ano-ano inuuna, yung sakramento, ayaw natin pahalagahan. So, simbahan po, makikipagtulungan at sana po makatulong ang simbahan sa inyo pong barangay. Amen? Amen. Salamat po. Gusto tayo ng lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos Ama at Anak Espiritu Santo. Tapos ang banal na misa, tumayo tayo
sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi. Mula po sa akin, hindi po ng Barangay Diyos Plata, kasama ng ating mga magawa sa Panginoon, Father Douglas Balong, isang pag-alakan po na nakaharap po namin kayo sa personal, at kayo po ang nagbigay misa. Salamat sa aming Barangay 182, kasama ng aming mga barangay at kakabarangay. Father, maraming salamat po sa mga salita ng Diyos na ikinagkaloob niyo po sa aming barangay. Naway, maghali sa ating palagi ang aming Panginoon upang lahat ng kanyang mga plano ay magala para sa ating lahat. Ilayo tayo sa mga tukso at karamdaman. Ganun din, lahat ay maging tama ang ating mga gagawin. Ulit, Father, maraming salamat po. I-out na. Bless. Tama na. Siyempre guys.